naniniwala sa akin, bata lang ako. How is it in the realm of possibility na magiging posible sa akin yung magkabahay, magka-swimming pool, magkaroon ng mga tinatangkilik sa buhay? Tinitignan mo kasi yung realidad mo, kaya walang pagbabagong Paano yung reality maging possibility? yung reality ang humahad lang sa possibility. We need to have a certain level of craziness in us. Kalit-lit mo taba ng utak mo, no? Talagang may sayad ka, no? Bakit at the age of 19 magtatrabaho ka? Start working young. This would train you. That way you can understand what life is really about. Since I was young, that's a justification for me. Galing mag-isip. So ang tanong doon is about why will they believe Biggs Flores, a 19-year-old? God will always respond with an opportunity, not with an answer. And ask, and you shall receive. Yeah, because at a time when everything seems impossible, somebody make this possible. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre gusto ko na rin kayong imbitahan na kung gusto ninyong umupo dito sa RDR Talks, ay welcome na welcome kayo, mag-message lamang po kayo sa amin. Pero ngayon, kasama natin ang President and CEO ng IM Plus Coaching na tumutulong po sa maraming negosyante na mabago ang kanilang pananaw sa buhay, ma-improve ang kanilang pamumuhay, at higit sa lahat, maging successful sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Siya rin po ang may-ari ng Prime Investments, which is a consulting and brokerage company na tumutulong po na magbigay ng hanap buhay at syempre para mas maayos ang maging diskarte sa pag-iipon maging sa future ng buhay ng maraming tao. Napakaraming tinulungan, napakaraming taong na-inspire, a social media content creator. Kasama natin ngayon ang ating bossing, Boss Migs Flores. Wow, thank you so much, boss. Grabe, nakakakilig talaga. It's a privilege and an honor na maupo dito. The very fact that I'm sitting here, I used to watch you. I told you, boss, RDR off cam. 2021, I was watching you. Sabi ko, ang galing ng mga advice mo. And right now, being able to speak with you, I'm hands down, boss. Maraming salamat. Actually, the reason why inimbitahan kita dito, Migs, because I'm truly inspired and motivated sa mga ginagawa mo sa buhay mo. You're able to help thousands and maybe in the future, millions of Filipinos, hindi lang sa financial na aspeto ng buhay, as a life coach. Kumbaga, natutunan ko sa iyo na maging balanse ang maging pananaw ko sa buhay. Why is that? Napakalaki ng impact mo sa tao. Boss RDR, if there's one thing that I will always say about myself is hindi ko tinago kung ano talaga yung kwento ko. Ang hirap kontrahin at ang hirap isipin ang isang bagay na totoo. Lagi kong sinasabi, I'm a son of an OFW. Not that my dad is a bad person, pero yun yung alam niya at that moment. And maybe, on my end, as a little child, di ko naman naintindihan yun eh. Ang alam ko lang, iniwanan ako ng tatay ko. Hindi ko yun tinago sa tao at hindi ko naitago yung kwentong yun para magsikap ako to become independent, to create whatever I've created now. Dahil totoo yun. Number one, di ko na siya kailangan i-overthink. Number two, walang makakapag-kontra ng kwento na yun because nangyari talaga. Before tayo mag-dive in dyan sa kwento mo nung pagkabata mo, ang gusto kong kamustahin is yung mga naipundar mo sa buhay mo at kung sino ka ngayon. Sino ba si Migs Flores ngayon? Number one is a very happy and loving husband. Isa yan sa mga pinaka-proud ako kasi maraming tao nag-focus sa success sa negosyo pero yung buhay nila sa pamilya nawawala. Proud ako na ikwento 1 week every month, I'm out on vacation. Sarap. Palawan ako last week. Bangkok ako 3 weeks from now just to spend me and my wife. Ang sarap ng buhay mo, no? Tapos yung bahay mo, nakita ko may swimming pool. Na naalala ko, alam mo, Boss RDR, tunay na kwento, 2017, that's 6 years ago, dinrowing ko lang yun. Kasi akala ko dati, kailangan para magka-swimming pool ka, number 1, nasa clubhouse ka. Number 2, magbubook akong Airbnb. Ang problema sa Airbnb, may check-out. Correct. And it started with, I was in Cebu, sinama ako ng my rich dad and my mentor, pinakita niya sa akin yung bahay na may swimming pool. Isa lang sabi ko, gusto ko rin yun. All I thought at that time, it will take me 10 years, 15 years para Correct. makuha yung bahay na yun. Should I say na nakuha mo na yung mga pangarap mo sa buhay? Yes, even more. The amount of freedom I would say that I'm enjoying now. I'm not saying na kasing yaman ako ni Manny Villar. No. Pero ang sinasabi ko lang, kapag meron akong gusto at meron akong kailangan, hindi ko kailangan tignan yung credit card bill ko. Babayaran ko lang yan.
gaano kasarap yung buhay na nakuha mo, yung mga material na gusto mong makuha sa buhay mo, and marami ka pang taong nabago ang buhay dahil sa trabahong pinili mo. For me, it's not about the material thing. Makasama lang kita, boss, for example. Di ko naman to na-imagine eh. I don't want people to start only imagining on the basis of their reality. Correct. Kasi that will never happen. Saan ka dapat nabubuhay? Based on possibility. Kumbaga, reality versus possibility. Exactly. Sige, turuan mo ako dyan. Example, boss RDR. 2 years ago, nung pinanood kita, tapos nakita ko na mimidya ka, boss. Nagke-create ka ng mga success conference. Will I ever imagine that in 1 year time, magtatabi tayo ngayon? Never. Feeling ko, at that time, I'm just doing what I'm doing. In IM Plus, at that time, hindi pa naman kami kilala. Wala pa kaming sariling venue at that time. Tapos kayo, namimidya na. Feeling ko, it will take me 5 years before tayo mag-meet. That's based on reality. Okay. But based on possibility is, ang lagi kong iniisip, kung mabubuhay ako ngayon, ano yung posible sa gagawin ko ngayon na hindi ko pa siya naiisip ngayon, pero naniniwala lang ako. Paano yung reality maging possibility? Yung reality ang humahad lang sa possibility. Ha? For example, yung bahay na may swimming pool. Kung reality lang, hindi ko afford yan. Ang mindset ko sa reality, pang mayaman lang yung bahay na may swimming pool. Ano yung possibility? Sige nga, mag-scout nga tayo ng bahay na may swimming pool. Kahit tingin ko, hindi ko afford. That's possibility. Hindi ba kabaliwan yun? Kung gusto nating yumaman, we need to have a certain level of craziness in us. Kasi kung hindi ka nababaliw, people have become so logical that at the end of their life, they become a reasonable man. Ano ba yung gusto mo on your deathbed? To become a reasonable man or to become someone who inspired others because what other people thought is impossible, they made it possible. Alam mo, kalokohan yan eh. Kasi isip-isip lang, magkakatotoo yung mga pangarap. Mindset lang. Magkakabahay ako, magkakakotse ako, hindi nga ako makabayad ng renta ng bahay. How is it na magiging posible sa akin yung magkabahay, magka-swimming pool, magkaroon ng mga tinatangkilik sa buhay? Kung yan ang basihan, wala tayong ilaw ngayon because for the past 1,900 years, people have been living gamit yung kandila. Somebody was crazy enough to invent electricity. Somebody was crazy enough to think na pwede siyang lumipad. If these people aren't crazy enough, wala tayong eroplano, wala tayong internet, wala tayong social media, wala tayong smartphone. Because they are living in possibilities. Because at a time when everything seems impossible, somebody make this possible. Wala ka kasi doon sa sitwasyon namin. Ikaw kasi nakapag-aral ka. Naging maginhawa ang buhay mo nung kabataan mo. Ano ang kwento ni Migs Flores? I started working when I was 19. Pero I would always say, when people say, ikaw kasi guminhawa yung buhay Kasi mo. nakapag-aral ka. Kasi nakapag-aral ka. Yung magulang ko yung maginhawa yung buhay, hindi ako. Nagkataon lang na kinabang ako, I agree. Pero in the marketplace, nobody cares saang school ka nag-aral. Kung ano nang napagdaanan mo. Nung 19 ako, boss, salesman ako. Syempre, meron ding mga salesman na katulad ko. So ang tanong doon is about why will they believe Migs Flores, a 19-year-old? Eh kung business ang kliyente mo, tas 19-year-old ka, Ba't ko paniniwalaan Oo. yan? So, it is a reason. Pwede ko yan sabihin sa sarili ko, Boss RDR eh. Hindi nyo kasi alam yung pinagdadaanan ko. Walang naniniwala sa akin, bata lang ako. That was a justification that I could use. That similarly, yung viewers din natin, Boss RDR, whatever that justification is, it's valid and it's the block. yung pangangatwiran ninyo sa sarili nyo, tama yon. Hindi ko sinabing tama, pero valid. Hindi magiging tama yon. Pero, yan din yung rason kung bakit ka nandyan. Kaya siya mali at hindi siya magiging tama. Yun yung nagiging rason kung bakit nag-i-stay sila doon sa level ng sitwasyon buhay na yun. nila. Yes, boss. Bakit mo nasabi? That's a justification for me. Bata lang ako eh. Yung pagiging successful at that time, ang paniniwala ko, 35-40, yun yung kinalakihan ko eh. Not that it's wrong, but yun yung naging hadlang sa akin. Until such time, I attended Discovery, I met Coach Russ, na na-interview mo, boss, yan lang ang sinabi niya sa akin. Tinitignan mo kasi yung realidad mo, kaya walang pagbabagong nangyayari. I'm not asking you to fake it. I'm just saying, be crazy enough to think of what's possible. Kung ako ay nakatira ngayon sa squatters area, wala kaming kuryente, hirap ang tubig, nagkakasakit pa yung mga kapatid ko, may pag-asa bang umasenso? Ang isipin mo, wag yung pag-asang umasenso. Magkano ang pag-asenso? Paano ko kikita ng 100K? Bakit 100K? Kasi kapag kumita ka ng 100K, for example, iisipin mo pa ba yung bills mo? Kaya may problema, kunwari, sa pagbabayad ng bills kasi ang sinusolusyonan nilang problema yung pagbabayad ng bills. So, mag-iisip ba yung isip nila
ng paraan para mabayaran yung bills. Oo naman, pero bills lang nabayaran. Walang pagbabago. Versus, ang iisipin, paano ko kikitain niyang 50,000 or 100,000? Yung isip niya ba mag-iisip din ng solusyon? Oo naman. Pero dahil ang inisip niya ng solusyon pang 50,000 at pang 100,000 yung bills kung saan niyang babayaran yung sarili niya. Dapat nandun ka sa possibilities. Possibilities. Kahit yung reality mo sobrang down ka, deprived ka, pinagkaitang ka ng mundo, parang wala kang swerte talaga sa buhay, that's your reality. Totoo naman yun, But boss. what is possible can be created inside your mind and it can be your reality. Exactly. I'm gonna be speaking as a Christian. Sino bang may hawak ng buhay? Ako ba? Hindi. Siya. So kung siya ang may hawak ng buhay, siya ang may-ari ng mundo, siya ang may-ari ng resources. The reason kung bakit hindi ko yan nakukuha kasi ako ang humahadlang. Ikaw. Ako. Kasi pwede niya namang ibigay sa akin eh. Pero dahil ayaw kong maniwala kasi ang gusto ko bills lang, ano ibibigay niya sa akin? Pang bills ko lang. Eh kung humingi ako ngayon ng bahay na pang swimming pool, God will always respond with an opportunity, not with an answer. And ask and you shall receive. Yeah, the receiving here is always an opportunity. Disguised sometimes as a problem or disguised as a hardship, but always as an opportunity. Ibig sabihin kung ano ang problema, mga challenges, current na situation ko, yun din yung success ko na somehow kailangan ko lang solusyonan para mag-unfold yung totoong meaning ng sacrifice, failure. And it's very inspiring. Everything that I'm enjoying right now, boss, honestly, is because of that. My biggest break was during the pandemic. Why? Because when everybody think that they're struggling in their business, I thought of it as an opportunity. Kasi bata ko, di ba? Isa ang meron ako na wala yung mas may edad sa akin. Internet. May sayad ka, no? Problemado buong mundo. Ikaw opportunity na isip mo. Yes, everybody was stuck. Because you're so worried, because you're so stuck, here I am thinking, yung mga clients nyo, nasa internet ngayon nagsuscroll. Kalit-lit mo taba ng utak mo, no? Thank you, thank you. Yun ang mindset ko at the time. Nakikita ko yung mga kaibigan ko noon, nagpi-PS4. So, ibig sabihin, wala kayo sa mga negosyo nyo. Maximize ko nga po. I started doing Facebook ads. At that time, dahil everybody was in the Ano internet. binibenta mo? Di ba, I have a financial brokerage firm. Yes. So I was selling an insurance, variable unit link. Ang Yeah. proseso niya is hook ads and then yung meeting para ma-explain muna sa'yo, ma-orient ka muna para naiintindihan mo. And then if you see yourself fit, then let's talk business. Baka familiar marami dito. Ito yung time na may lumabas sa Facebook na greatest news ever. The stock market is affected but it will be your greatest opportunity to buy stocks. That was me. Nakabenta ka ng malaki. You know, ang cost per message ko sa aking Facebook ads that time, Boss RDR, was 0.30 cents. Grabe, no? Baba. No? I was receiving 200 inquiries a day. And if you are to ask me, Boss RDR, bakit ko nagawa yon? I may not say that I'm not a genius in marketing. Pero if there's one thing that I'm good at, when everybody else, 95% of my competition is fearful, I was taking the opportunity. So, at that time, ako lang yung bukas na negosyo. Everybody else was chilling. Everybody else was playing PS4. So, lahat sila sa akin nag-i-inquire. Marami na boss naggayahan nun. Pero, okay lang. Hindi ako masyadong affected kasi people know, hindi kay Migs yan nang galing So, that was my biggest break because in 2021, we closed at 16 million. Ang daming pera, no? At that Nung time. pandemic yan, ha? Nung pandemic. Kala ko walang pera tao nun. Marami, boss. Kaya ang sinasabi ko nga, yung pera, hindi naman siya nawawala. Nalilipat lang. Nililipat nino from the wallets of those people who wants their problem solved to the people who are solving their problems. Total nabanggit mo yan. Ano ang pera sa'yo? Pera is an amplifier and a tool. People are always willing to exchange money to solve a problem. During that time, nung pandemic, para lang ikwento ko, Boss RDR, the major problem of Filipinos is uncertainty. Correct. Akala nga ng marami, end of the world na Exactly. What I was selling is what if I can secure your retirement? What if I can secure your family? What if that if something happens to you because of the pandemic, may maiiwan ka sa anak mo? Hindi ba budol-budol yan? But that's a solution. Marami kasi takot magkuha ng insurance kasi magagamit lang daw nila yan pag tumanda sila at pag mamamatay na sila. Ano masasabi mo ron? Then get health insurance. Okay. Ang insurance daw is para lang yan sa sobra-sobra ang pera. Hindi yan dapat priority sa pamilya. Ano masasabi mo? Mas marami na, Boss RDR, ang naghirap dahil walang insurance kasi ang
naman na utang at kahirapan. Yung insurance, hindi siya nagpayaman ng tao pero sinigurado niya nakakasurvive yung pamilya afterwards. Why is it tinawag kayong financial investment wherein nagbebenta kayo ng insurance? Yun ang difference ng Prime Investments, Boss RDR. Because we cater all. Meron kaming HMO, meron kaming health insurance, meron kaming life insurance, Yes. meron ding mutual funds. Okay. Yung mutual funds, these are managed funds in the stock market. We are very proud and confident na maging financial planner ng mga tao is because ang ginagawa namin sa meeting, real assessment, hindi lang insurance. Yan kasi yung nakita kong major problem. Balik tayo dito, boss. Major problem of Filipinos today, financial advisor pero insurance lang binibenta. Correct. Hindi ko yan gagawin sa Prime Investments. I saw it as an opportunity, not as a reality. Yung iba, natatakot. Ganito na yung tingin sa atin ng industriya. Sabi ko, edi i-solve natin. So I started making some calls. Paano tayo makipag-partner sa mga top companies? Kasi we don't manage the fund eh. Ayokong humawak ng pera. As much as possible, ang gusto kong hahawak ng pera yung mga institusyon na para makasiguro yung mga kliyente, mga customer. So tumawag ako, paano ko magbo-broker for you guys? Then they started looking at Prime Investment. Sabi nila, sige, we're willing to partner with you. So ngayon, all-in-one na siya talaga. Para pag humarap sa kliyente, kung health card kailangan mo, bigay ko sa yan. HMO kailangan mo, bigay ko sa yan. Mutual funds hinahanap mo, bigay ko sa yan. One-stop shop. Na hindi ako ang may hawak ng pera, yung mga multi-billion institutions may hawak. Fearful ako, paano ako magiging resourceful kagaya mo? Number one, most important, faith work. Ibig sabihin, ito na yung process of self-discovery. Self-discovery will require belief. You gotta understand the reason why people are fearful, including myself, is because I'm looking at two things. Number one, reality. Number two, negativity. Yung negativity kasi na ipapasa. Di naman tayo pinanganak na negative. Naturuan tayo maging negative. For example, media. Hindi lahat sila pangit ha, pero sa media, in the social media and tri-media for example, yung bad news yung na-highlight. Bakit mas interesado ang tao dun? Sabi nila, according to recent studies, mas meron daw tayong leaning towards negativity. May Yes. psychological term around it. We are wired to protect ourselves. But protection is your hindrance to possibility. Ang ganda nung sinabi mo sa isang nego solusyon, boss, na if gusto mo maging successful, kailangan mag-take ng risk. Ano ang kalaban ng risk? Reality, protection, stability. Galing. So yung tao, mas gusto niya to be stable rather than explore what's out there. So, laging nasa safe zone. Safe zone Ang yan. akala nila safe zone yun. Exactly, Pero boss. that is actually their danger zone. Kasi kung hindi nila maaalis ang sarili nila doon, unti-unti silang lumulubog sa kumunoy dahil ang kalaban nila, oras at edad. At wala pang matandang tao ang nagsabing buti na lang naging safe ako. Ang lagi nilang sinabi, sana pala nag-take ako ng risk nung mas bata ako. And that's one thing I'm thankful for, Boss RDR. Nakilala kita, nakilala ko yung mga mas nauna sa akin. Correct. Kasi habang naririnig ko yon, buti na lang tinuro nila sa akin. Kasi ako, di naman ako nabigyan ng silver spoon. My parents did not give me an opportunity in the marketplace. Hindi, as if kasi wala ka naman pinagdaan ng hirap sa buhay. The way you talk, the way you dress. Anong pinagdaanan ni Migs Flores? I would say na middle class naman kami. Kapag yung tatay ko mawala ng trabaho, wala kami. When I was a grade school, grade 4, nag-early retirement na yung nanay ko. I was a lost young boy. Meron akong magulang physically, pero yung nag-guide sa akin, wala. Can you imagine, my dad was an absentee father by necessity na yung anak nila lumalaki, getting information everywhere. I was just doing whatever people are telling me to do. Kasi yun lang alam kong information eh. Sino mag-filter kung ano yung dapat sa hindi? Hindi ko alam. I was very insecure that my biggest regret now, lumaki ako na mas na-prioritize ko na hindi bumagsak kasi yun yung utos sa akin ng magulang ko kaysa magkaroon ng maraming kaibigan. Na biggest regret ko yun today. Ginalingan mo sa eskwelahan pero ang nakalimutan mo, hindi ka marunong makipag-socialize dati. Parang kang introvert. Hindi, extrovert na insecure. Papansin pero insecure. Oh, ganyan. Happy-go-lucky kunwari, Oo. pero yung totoo, Pakul, ganyan. Pakul. Hiyang-hiya na ako dito. Sa totoo lang, tanggapin nyo na ako. But I was masking it with so much insecurity. Hindi ko na-realize at that time na mas importante pala yung kaibigan kasi bit-bit ko siya for the rest of my life. Ano ang pakiramdam nang lumalaki ka with full of insecurity? Gusto ko ma-realize ng mga tatay to na nanonood ngayon na yung anak nila iniwan nila for the sake of work, greener pasture. Ano yung nararamdaman ngayon ng anak nila na iniwan nila? I could remember I celebrated, meron dati Blue Wave sa may MOA. I'm celebrating my
birthdays alone. 18 ako noon, umiinom na ako beer, mag-isa. Yung problema ko, ako lang haharap. Until today, I'm still working on myself na kapag may problema, humingi ng tulong. Kasi hindi ako marunong humingi ng tulong. Kasi nasanay ako ng tanging kakampi ko lang sarili ko. Na for me at that time, independence was a survival mechanism. Kailangan kong mabuhay kasi wala akong sasandalan. There was a time na hindi ako marunong umiyak. Hindi dahil ayoko, mabigat na yung puso mo pero walang lalabas. Because I had no one na pwede kong sandalan. You wanna know, Boss RDR, yung reason kung bakit once a week I celebrate with my wife? Why? Kasi siya lang yung nagkaroon na hindi ako mag-isa. Siya lang yung nagparamdam sa akin na may kasama ako. That's why I'm doing everything to not be absent on her. Because I know what it's like to have no one. You wanna know kung bakit yung IM Plus coaching na presidente ako ngayon, naabutan ko nung walang-wala at tumagal ako hanggang ngayon at kinumit ko yung buhay ko na palakihin yung IM Plus bilang kumpanya. It's not because of money, Boss RDR. Because Coach Russ, when I was a nobody, may sumandal sa akin May naniwala sa'yo. at may hindi nang iwan. I was 21, boss. I had a car accident and I felt so down and may trauma na ako sa kotse. Sabi ni Coach Ras, ihatid mo ako sa bahay, pag-drive mo ako. Coach Ras, meron nga akong trauma, kaya nga kita pinagdadrive eh. Okay lang sa akin na ibangga mo yung kotse. Tanggalin mo lang yung trauma mo. Can you imagine, boss, yung pakiramdam ko nung nangyari yun? So during that time, I committed. Yung IM Plus coaching, I will make it a multi-million, even a billion peso company because of what you did for me. Mapagod na ako, mapuyat na ako, hindi ko kayo iiwan. Kasi nung wala akong kasama, 2 strangers, not even my family members, stayed by my side and became my family. Kamusta ka bilang anak sa tatay mo? Maayos na ngayon. Buti na lang. Naramdaman mo ba sa tatay mo yung guilt feeling dahil hindi ka niya nakasama at naipaliwanag ba sa'yo at naipaunawa ba sa'yo na hindi niya ito pinili, ngunit kinakailangan niya tong gawin? Yes. Pero after na nung mga nangyari sa akin, ako nag-reach out, boss eh. Paano? Dahil nga, nag-discovery ako. Ang na-realize ko, Boss RDR, mahirap magbigay ng pagmamahal or mahirap magbigay ng kapatawaran kung hindi mo na-experience yung mahalin at mapatawad. Correct. Personally, when I had my discovery, na-experience kong mapatawad ang sarili ko at mahalin ang sarili ko. Because again, I felt alone. Only to realize na, teka lang, bakit pati sarili ko hindi ko kinampihan? Kung na-meet mo ko before 21 years old, I was the most pessimistic person you will ever meet. Ang laging thinking ko at that time, think for the worst. Para kung hindi worst yung mangyari, it feels good. Until I attended life coaching programs na na-feel ko, teka lang, bakit pati sarili ko kaaway ko? When I started forgiving myself, I started loving myself, dun ko naging aware of one thing, na yung mga tao sa paligid ko, si Coach Ras, my wife, dun ko na-realize, teka lang, mahal din nila ako. So ngayon, dahil naramdaman ko yung pagmamahal nila, ang pakiramdam ko gumaan. Nung gumaan, sabi ko, why will I not reach out to my dad? Doon ka na naging abundance talaga. At yung abundance nagsimula, nag-messenger ako sa tatay ko. Sabi ko, Dad, gusto ko lang malaman mo na kung ano man yung nangyari, okay na yon. I'm ready to move forward. You know what? Suddenly, he started replying back, Anak, for how many years I've been praying for this? Wow. Sabi niya, hindi ko lang alam paano. Hindi nila ginusto, no? Hindi nila alam paano eh. Wala namang nagturo kung paano kumausap sa ganun. Mula nun, within 1 year, nagkita kami. Doon niya na in-explain sa akin. Doon ako nagtanong, ano bang nangyari? Dati, nahihirapan kang i-open yung conversation na yan. Yeah, kasi awkward eh. Nagpe-pretend lang kami na okay para lang hindi masira yung moment. Kasi pag bumibisita siya dati, 2 weeks lang eh. Gusto kong i-relate yan sa mga viewers natin ngayon na anak din sila ng OFW na yung tatay nila wala rin. Kung nandun sila sa point ng buhay nila na kunyari masaya pag dumarating si dad, pero sa totoo lang tuwing aalis siya, galit na galit ka sa kanya. Yun ba yung nararamdaman mo? Hindi galit eh, abandonment. Naiwan ka. Eto na naman, ako na naman mag-isa. Ano nang gagawin ko ngayon? Ito, one Christmas, nandun ako sa relative ko. Nagpasko. Me and my mom and my sister. And then, syempre, mga tito-tita ko yan, masaya. Pasko eh. Noche Buena. Pumutok, 12 o'clock. Merry Christmas. Ooh, happy, ganyan. One moment struck me when they say, Merry Christmas, Dad. Wala akong ganun eh. So, hindi galit. Pero buti pa sila. Ano kaya pakiramdam doon? Na ngayon, I would say I'm happy. Bumabawi kami sa isa't isa. How's your relationship with your dad? Since that time na nag-message ako sa kanya, every year, we spend 2 weeks to 1 month together. Etong maganda. Last May, nag-Japan kami. Tapos isa lang ni-request niya sa akin, Nak, pwede ba tayong mag-Disneyland sa Japan? Sabi ko, Dad, magbe-28 na ako, di Disneyland pa tayo. Corny naman. Alam mo, isa lang sinabi niya sa akin, Nak, gusto ko lang makasama ka mag-rides. Wala pa kasi tayong rides together.
Sabi ko, kahit corny na to, o sige, mag-rides tayo. Di ako nagro-roller coaster kasi matatakutin ako eh. Pero sige, para sa'yo, mag-roller coaster tayo. So, ngayon, we're in a space na lahat ng hindi namin nagawa, tinatry namin gawin ngayon. The most powerful was my wedding. The wedding is spectacular. I gave the dream wedding my wife had. Beach wedding with the fireworks. But, ang pinaka nag-struck sa akin nung nag-speech yung tatay ko, Ano sinabi niya? Nak, this time, I fulfilled my promise. I'm here. Sarap. Majestic. Most beautiful moment sa lahat ng statement ng wedding ko, yun ang hindi ko makalimutan hanggang today. And kung gusto ninyong matupad lahat ng mga pangarap nyo sa buhay ninyo, kung nasa abroad ang nanay mo, ang tatay mo, message mo, text mo, video call mo. Probably, this is the first time na masasabi mo sa kanya, Nanay, Tay, Mom, Dad, I love you. Sundan mo ng ma, pa, miss na kita. Sana mayakap kita. Sundan mo ng ma, pa, uwi ka na rito. At yung magkakasunod na salita na sasabihin mo, maniwala ka sa akin, magbabago buhay mo. Kasi yun ang kailangan nila habang malayo sila sa'yo. At kaya pang baguhin yan. Lalo na dito sa Pilipinas, Boss RDR, you've proven this, boss. And ako personally, my story, I would say, may pera sa Pilipinas. Ganda nun. And I would like to encourage each and everyone doon sa mga schedule ng Discovery. Kaya yung Discovery, napakaganda ng pangalan niya, Discovery. It's about self-mastery and self-discovery. Umattend kayo. I Am Plus Coaching. Ilalagay ko ngayon yung link doon sa ating screen ngayon para makapag-inquire kayo directly na sa kanila. I-type nyo lang Migs Flores at may magre-reply sa inyo doon. Bago tayo matapos, baka meron kang gustong i-promote. Thank you, boss, no? Nasabi mo na lahat. Kung ang tanging maibibigay ng Discovery is masarap na tulog. Kasi nawala na yung mga binibit-bit niya ng pagkatagal-tagal, hindi ba worth it na yun na masarap na tulog mo every single day? Ayan. Bago tayo matapos, meron kang gustong batiin, meron kang gustong i-shoutout, and syempre, promote mo na rin yung sa financial mo and sa I Am Plus Coaching. Maraming salamat, Boss RDR. Of course, shoutout ko, Mom and Dad. Nasa TV na yung anak nyo. Happy ako. Of course, my wife, Luis, who has always been there for me. Promote ko lang, of course, I Am Plus Coaching. Discovery, very, very powerful program. Dalawang bagay kung bakit ito yung focus ko sa negosyo. Discovery secures your present. Bakit ang next na focus kong negosyo ay yung Prime Investments? Because it secures your future. Hinabayan ka niya sa present mo para maging resourceful in the now. Tapos tulungan ka rin namin sa yung future through retirement planning, through medical, through healthcare, through insurances para maipasa yung pinagpaguran mo sa mga pamilya mo at mga anak mo. We secure your present, we secure your future. Please do follow at Life Coach Migs sa lahat ng aking social media. Mag-ingat po kayo ha. Ang Facebook ko, I only have one Facebook account. That's at Life Coach Migs. Please do follow it, Migs Flores. TikTok, ganun din, Migs Flores at Life Coach Migs. Yan lang po ang aking TikTok account. Yan lang din po ang aking Facebook account. Instagram at Life Coach Migs. Please do follow it. Also, yan lang po ang aking Instagram account. Note ko lang, Boss RDR, wala po akong Telegram at wala akong WhatsApp. Anybody in my name magsasabi about trading, Forex, Bitcoin na magpapa-Telegram at WhatsApp, hindi po ako yon. Please mag-ingat po tayo dyan. Again, mga boss, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. At syempre, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. At syempre, nandyan na rin kami sa Spotify para mapakinggan ninyo habang nasa biyahe kayo ang talaga namang nakaka-inspire na kwento ng mga tagumpay. At muli, kung gusto ninyong makasama si Boss RDR, pwede kayong mag-message sa amin para kayo naman ang kasunod na uupo sa RDR Talks. With that, maraming salamat mga boss, and God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Susunod. From being a networker, papunta sa pagiging negosyante, ano ang mas naging aplikable sa'yo sa buhay? Yung pinag-aralan mo sa eskwelahan o yung napag-aralan mo sa networking? Actually, boss, yung experience. You cannot be a master convincer in the business of network marketing or direct selling. You got to be a master prospector. Yung mga hirap natin doon, luha ang pumatak. Ngayon, kung babalikan natin lahat ng problema natin, tuwa at saya. Bakit? Nalagpasan mo yung ganong estado eh. Ang galing ng pananaw mo sa buhay, no? Mabibigat yung problema pero tinatanggap mo ng magaang. Problems, difficulties are a blessing in disguise. Gaano kasarap na nakapagbigay ka ng sasakyan, nakapagbigay ka ng bahay, nakapagbigay ka ng oportunidad na lahat ng mga bagay na yon. Yung wisdom, kailangan ipasa mo yan. The more values na binibigay mo, the more na nagiging valuable person ka. Yan ang maghuhulma sa'yo to become that bigger and better person.